Bakit nga ba bawal ang buto sa inyong mga aso at pusa? Hi everyone, this is Doc Jello. Akala mo rin ba na safe at okay lang na magbigay ng buto sa inyong mga aso at pusa? Tapos ito pa pala yung magiging dahilan para mapahamak ang iyong fur babies. Kaya naman sagutin natin in this video, bakit nga ba mapanganib o delikado ang pagbibigay ng buto sa inyong mga aso at pusa? Na I'm referring to any kinds of bones, mapaisda man ito, baka, baboy o even manok. At mas lalong-lalo na po yung mga tinatawag na cooked bones o yung mga pinakuluan at niluto na ng mga buto. Number 1, pwede po silang mabilaukan nito. Ang mga buto na po na yan ay pwedeng bumara sa kanilang gilagid o lalamunan. Dito po sa pathology, madalas po namin na-encounter yung mga ganitong case kung saan bumabara ang mga butong kinain ng mga aso o pusa sa kanilang lalamunan. Kaya naman, risk for choking talaga po ang mga buto na yan. Pangalawa, hindi lang po sa lalamunan, it's also a risk for intestinal blockage. Maaari pong bumara ang mga buto na yan sa kanilang bituka at may lead to emergency surgical procedure, kaya nakakatakot talaga. Bukod po sa life-threatening niyang situation yan, magastos din po yan. Pangatlo, it may lead to gastrointestinal or internal injury. Yung mga buto po, maaaring mabasag sa loob, maaaring may mga edges na matutulis at maaaring mag-cause po ito ng tinatawag na intestinal perforation. Yan po yung pagkabutas ng kanilang bituka. This could also lead to peritonitis, which is a really life-threatening at maaaring ikamatay ng inyong mga fur babies. Pang-apat, hindi rin po ito nutritious. Contrary to the belief, hindi po nakakadagdag sa supplementation ng calcium ang pagpapakain ng buto. So if your dog needs an additional supplementation for calcium, you may consult your veterinarians at magbibigay po kami ng mga gamot o mga supplementations na mas appropriate para sa inyong mga fur babies. Papakita ko sa inyo sa video ng pusa na pinost ito ng isang veterinary clinic kung saan tinatanggalan po siya ng tinik sa kanyang lalamunan. Kakatakot, kawawa yung pusa. Kaya naman po guys, next time, tatandaan po natin, wag na wag pong bibigyan ng tinik o kahit na anong buto ang inyong mga aso at pusa at ito ay delikado para sa kanila. Mas safe po na alternative dito ang pagbibigay ng mga dental treats, mga soft treats o di kaya naman po yung mga soft chew toys para naman po ligtas at kampante tayo lahat sa inyong mga fur babies. Kung may sintomas po ng pagsusuka, choking o di kaya naman po hirap sa pagdumi, make sure to consult your veterinarians right away. So yun lamang for this video. Sana may natutunan ka. If you like this content, consider following me and share this to other fur parents. So paano? See you on my next vlog. Bye!